Good day guys, this is Laking Davao once again and welcome back to my channel guys. Ayan. Ayan, good morning guys, no? Gandang araw sa inyo lahat dyan at kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti tayong mga kalagayan guys, ha? Ayan. So guys, nandito tayo ngayon sa Roxas Avenue, no? Ng Davao City. At pupuntahan natin tong isa sa mga ginagawa ng local government unit ng Davao, ay isa sa mga kanilang beautification program dito sa syudad, no. Ito ay itong redevelopment nitong Open Creek dito, no, along Roxas Avenue. So ito guys, alam nyo, sa City Government of Davao page, may parang inano sila doon na this development here is soon to be open to the public, no, na pwede nang gamitin to the public in October, kung hindi ako nagkakamali guys. Yan ay October 5 or October 6 yata, no. So ngayon ang gagawin natin guys is ikutin natin to, no. Tignan natin, since ngayon ay October 1 na, no, Sunday. Ikutin natin to kung ano na lang ba yung mga tatapusin dito. Actually, sa nakikita ko dito, painting na lang naman, no, ang problema, tsaka konting clean up na lang ayusin and tatanggalin na lang yung mga damo-damo dyan. So magagawa na yan within 2 days, no. Ayan. So yun yung mga ano na lang dito. Ang inaalala ko dito guys, kung naalala nyo dati nagvo-vlog tayo, especially on our first vlog here updating this project dito, is yung puno dito, no, na parang nakaharang sa daan. Tignan natin kung ano yung ginawa nila noon, no. Kasi since nakikita ko ngayon nandyan na, ay nandyan pa rin yung puno. So it's clearly hindi nila tinanggal yung puno or yung pinutol, no. Ayan. Yun yung isa sa maganda, no. So ngayon, ano kaya yung ginawa nila? So tignan natin guys, no. Ayan. So dito ngayon guys, ito naman, no, pinturado na tong mga ano, konting ano na lang to guys, no. Little bit of retouch na lang ulit, no. Parang lagyan ulit ng another final coating para kumintab pati na rin yung dito, no. Tapos yung mga yung sa landscape na ginawa nila, ano, ititrim na lang nila yan. Tatanggalin nila yung mga dahon-dahon na tumubo, mga damo-damo na tumubo. Ayan. So yan guys, no. Okay na dito guys, no. Ang ganda rin ng mga lamppost na ano. So nag-trim na nga sila sa mga puno din guys, no. And don't worry about that one guys. Ngayon lang yan, medyo nabawasan sila ng ano, pero gaganda yung ano niyan. Kapag tumubo na ulit yung mga dahon dyan guys, ang ganda na ng ibibigay na shade niya yan, no? Mas parang kakapal yan siya. Ganyan yung style kaya tinakat yung mga puno para lalong mas kumapal yung ano yung pagkaulbo ng ano ng puno guys, no. Dumami yung sanga. Ayan. Okay, so ito ang ginawa nila dito guys. Ito yung sinasabi kong puno na nakaharang, no. Ayan. So ang ginawa nila, parang divert sila dito, no, sa side. Kaya lang dito pa lang nakikita ko may something problema na dito. Hindi ko ito honest ano lang to. Hindi ko gusto tong ginawa nila dito, ganda guys.
Okay na yan eh, no? Okay na sana yan dyan eh, no? Sana flinat lang nila dito banda sa may gitna, sa taas na. Sana dito, instead na ganyan, nag-ano na lang sila ng step, no? Tapos sinabol na lang nila yung ano para pantay, no? Maski isang step lang, ganyan. 1, tapos 2, nasa taas na. No? Oo, tingnan mo. Ayan. Yan ang sinasabi ko, guys, no? Uneven kasi yung surface, guys. Delikado to para sa mga ating mga nanay at tatays, no? Mga elderlies natin. Kapag dumaan sila dito, guys, maglalakad, uneven surface. Maski ako nga, nahihirapan ako, para ka madadala sa ano. Matutumba ka. Especially dito, guys, Bakit ba naman ganito yung ano? Okay. No, sana hindi ganito ang ginawa. Ito na portion, ito na area. Okay na yung sinave nila tong puno, guys, no? Pero sana ito, no, parang halatang hindi masyado. I don't know kung nakita na to ng project engineer dito and architect ba or itong ginawa ng kanilang contractor or what, no? So sana ang ginawa na lang dito kung ganito, maglagay na lang sila ng parang one step dito and then pantay na sa taas. Ayan, no, pantay na. Kaya lang dito, ayan, no, dito pa lang, guys, dito pa lang, guys, paglakad pa lang dito ng mga elderlies, they have a chance na matatalaisog sila or maano sila, matutumba talaga sila, guys, no? Kasi uneven yung surface. Medyo hindi maganda yung dito na area na ginawa nila. Sana gawan pa to nila ng paraan, guys. Pwede naman yan sana na ano, no? Ayan. So that's the problem here, guys, no? Yan yung nakita ko na medyo hindi ko gusto. Probably maski si Mayor Baste pag nakita yan, no? Kahit si former President Duterte pag nagdaan dyan, malamang maano na siya. Kasi uneven hindi mo maano, especially sa mga elderlies, guys, di ba, medyo hirap na ngayon sila sa mga balance. So sana much better pa yung ginawa dyan is 1 to 2 steps and then pantay na sa taas, no? Inabol na lang sana nila, no? Anyways, ito na tayo, patuloy na lang tayo dito, guys, no? Hanggang sa maikot natin to hanggang doon sa may umabot tayo ng Quezon Boulevard. Ayan, no? So yun lang naman dito. I think itong area na ito ang yun ang nakikita kong problem, yung doon sa may puno na may nakaharang. Ayan. So ngayon, guys, dito na tayo sa may second stage. So dito naman tayo sa kabila na side, no? Since kasi doon tayo sa kabila. Ayan, no? So ayan, shout out, anakan. Okay, yung ating mga jeepney drivers. So dito tayo na side naman, guys, no? Tawid tayo. Let's go, guys. So ito, guys, no? Ayan. So we are on the second, yung nitong face na open creek, no? So ayan. So ginagawa pa nila tong parang plant box, guys, no? I don't know kung saan nila gagamitin yan, saan nila ilalagay. Ayun, para dito pala, guys, no? Ayan. Ayan, no? Nilagay nila dito sa may ano. So dito siya na side ilalagay, no? Ayan. Ayan. So para dyan pala yan, yung mga plant box na yan. So dali na lang naman yan, guys, no? Pagkalagay ng pagkapwesto nila dyan, lalagyan na lang nila lupa dyan and then tataniman na ng mga parang mga ganito, no? Mga halaman. Ayan.
Yan. So dito, okay na no, na pintura na yung mga railings guys. Okay na. So medyo konting ano na lang dito guys no. Madali na lang to pagka nagka clean up na lang sila, linis. No. Ayun. Ito guys no, probably guys no, ito dito kasi yung pwesto ng night market ng Davao. So all we know, 'di ba? Lahat naman tayo alam natin. Itong road na to in the future, we will be use this road going towards to the coastal road already, no? Kasi yan nga ginagawa na yung Rojas extension diyan para ang labas mo na is yung sa coastal road na no, yung rotonda din na ginagawa diyan. So probably if that will be open to the public, to the motorist, itong night market na nangyayari dito gabi-gabi, malamang ita-transfer na to sila, no? Hindi na to pwedeng every night isasara yan para lang sa mga night market. Magkakaroon ng problema dito kasi dito yung entry and exit point na papuntang ito yung pinaka source no na papunta sa Rojas, sa coastal road. So probably the night market here will be transferred na so, hindi natin alam kung saan. Ayan. Kung ngayon ito no, ikot lang tayo guys. Yan ang nakikita natin ngayon guys no, parang finishing touches na lang sila actually, no? Tsaka konting replenish na lang dito sa mga kanilang tinanim, mga nag-landscape sila. Ayan, no? Tsaka clean up na lang. Tapos na, no? Ito. May opening dito, pasok tayo. So, ito yung ano. Okay. So, yan. So guys, ayan. Pinturado na yung mga kasi dito na area, itong from Ateneo na Open Creek hanggang dito sa second one, ang kanilang pathwalk nandito sa inner side, no, sa may creek talaga, no. Kasi yung the rest na, yung third and the fourth one is nasa labas yung kanilang pathwalk. Nice, ayan. Ito okay to. Ang gandang pagkakaano nila sa slope, no, or yung sa ano nito. Yung kanina parang hindi ko nagustuhan talaga. Delikado 'yan para sa mga elderlies. Sana magawan pa 'yung paraan. Ito na yung mga plant box dito guys na naka-prepare na. Ayan. Ito probably it's for ayan, no. Para sa mga ano to guys, mga advisory and ano no, or something sa mga rules and regulations ng nitong area na ito, no. So, diyan mo makikita. So, we're going to the third one. So, ngayon gano'n na naman tayo, sa kabila naman tayo guys. Let's go guys. Ayan guys, no. Ayan. So dito medyo ano no, kakaiba rin to guys, no, kasi nauna yung ano, yung doon na portion actually, no, yung doon na portion, yung first two na segments na dinaanan natin, lalo na yung ano, alam ko nauna yan gawain pero parang nagmumukha ngayon siya yung parang pinakahuli, no, parang mas maayos na yung itong mga medyo lately na ginawa, no. Ayan, nakaka ano lang, ayan. So ito, no, konting pintura na lang, no. Ito probably guys, no, naka-block. So pipinturahan pa to ng yellow stripes I think para kita to siya sa night time. Feeling ko lang, kutob ko lang, no. No, na lalagyan pa yan ng something yellow stripes para sa night time makikita yan na ano. So dito guys, ito yung sinasabi ko, dito na segment na is dito na sa outer yung pathwalk, no, yung lakaran. Ayan.
And then dito na rin ang mga segment yung may mga malalaking ginawang itong mga walk bridge na ito, bridge walk na ito, ayan, lalapad, ayan, guys, no, ang bilis lumaki yung mga puno na iba, guys, no, na tinanim, ayan. So ito na. So dito, guys, something landscaping na lang yung gagawin, no. Ito, naka-prepare na yung mga lupa na para sa landscape. Ito probably dito yan, no, ilalagay sa mga plant box na ito, ayan, tapos lalagay na ng tanim. Ito dito na area, guys, is maganda dito, no, maluwag, space yung malapad yung space ng itong sidewalk, ayan. And then ayan, ang ganda ng mga yung mga lamppost, no, ayan, no, sa kabila, naglagay na sila ng mga lupa sa plant box, guys, no, in place na. So probably yan na lang yung mga gagawin nila in the next few days, no, before this area will have its ribbon cutting, guys, no. Probably si Mayor Baste mag-ano niyan, kasi since this is a project of the city government of Davao, no, isa sa kanilang greening project, no, or yung kanilang beautification project sa palibot sa buong Davao City, no. Marami pa silang ginagawa ngayon, guys, no? Mga parks, no? And something like this, no? Inaayos nila. Kasama na rin dyan is yung mga underground cabling system. Ayan, yun yung pinaka-expensive na ginagawa ngayon nitong LGU Davao, no? Ayan. And of course, others are mga drainage system. Ayan. So, yan, guys, no? Ito yung segment na third segment na medyo mahaba-haba itong open creek na ito, guys. Ayan. So nandito yung pinaka malapad nila na ginawang parang guys, no, ito. Ayan. Ayan, guys, no. Ang ginagawa nila ngayon is yung parang yung parang ganito, guys, plant box. So Sunday may gumagawa na nagtatrabaho. Malamang, guys, kasi yun nga, napapalapit na yung pagbubukas nito, October 5, no. Ayan, sarap uminom ng buko, inom tayo magbuko mamaya. Ayan. So, yun, no. Lakarin lang natin to, guys. Ikutin natin hanggang sa makaumabot tayo sa may Quezon Boulevard. Ayan. So, siguro babalikan natin to open na to, no. So, yun, makikita natin. Try natin na pumunta dito ng mga medyo paggabi na, no. Yung hapon na, late afternoon, para hanggang sa kita natin to na magbukas na tong mga ilaw. Ayan, probably yan na lang ang gagawin dito, guys, clean up, tatanggalin itong mga damo-damo, ayan, titrim, and then ayan, all done na. In place na itong mga exercise outdoor equipments nila. Ayan. Ito yung sinasabi ko, guys, na sana although, no, maglagay din ng ganito ang LGU Davao sa Coastal Road na doon sa Esplanade, kasi since yung Coastal Road Esplanade ngayon ang isa sa mga spot ng ating mga may mga physical fitness na enthusiast, no. Ayan. So I think that's a big help. Ayun. So ito na lang, guys, no. Ang ganda na nung nila. Itong mga lamp post, okay na. Ayan. Ayan, tinatanggal na lang nila tong mga dating mga nakakabit na mga itong mga signage, no. Ayan.
So yun, malapit na tayo sa last segment of this open creek. Malapit na tayo sa may Quezon Boulevard, guys. Yan lang naman ang nakita natin. Wala na nating ano na dito, guys. For finishing touches na lang, 2 to 3 days na ito. Pagka dumaan tayo dito na mga Wednesday, Tuesday or Wednesday, iba na itsura nito. Napakalinis na to dito. All set na to for the ribbon cutting, guys, no, for the opening. Yan lang naman yan probably yan bukas banat na yung trabaho dito, no? Yan, if I am not mistaken, no, doon sa parang October 5 yata yung nabasa ko Yan, kung hindi ako mali baka na ko October 5 or November 5, baka mali ako yata. Check nyo na lang, guys. So ito, guys, may nakita tayo dito na mga plants na itatanim. Ayan, naka-prepare na rin. Ayan. Para yan sa mga, I think maybe probably yan, guys, no, tomorrow may magdadatingan na mga ganyan na yung mga itatanim na mga ilalagay sa plant box. So ito na naman yung para sa signage, advisory and reminders. So ngayon, guys, we're going there to the last segment of this open creek, guys, no. So since dito tayo na side naman, dito na naman tayo sa kabila na side. Okay, let's go, guys. Ayan. So dito na area, guys, ito naman yung huli nilang trinabraho. So ito na lang, no, magla-landscaping na lang sila dito sa may gilid. Wala naman masyadong mga something dito. It's just sidewalk and yan lang, no. I-beautify lang nila yung dito na side, no, yung mga lalagyan ng mga tanim. Ayan lang naman, no. So ngayon, lakad-lakad tayo. Ito na lang, no. Ayan, actually naka-prepare na yan, no. Nabunuhan na nila ng lupa. Tapos tataniman na lang nila yan ng mga flowering plants, no, or ano. So let's use this parang bridge dito, guys. Tapos tawid tayo sa kabila para matry natin, no. So ito, ayan, guys, yung kulang na lang dito is clean up na lang. Pinturado na ang mga railings dito, guys, no. Even the lamppost has been already installed. Lahat, wala na ako nakikita na bakante na nakakabit na lahat, no. Everything is in place. Linis na lang. At saka ito, no, yung pagtatanim, no. Ayan, itong landscaping na lang ang gagawin dito, guys. So yun, guys, no, ito na, malapit na to magbukas sa public. Hindi ko lang no. So hindi lang ako sure if it is October 5 or November 5, baka mali ako, no. Pero parang kasi ang nabasa ko talaga October 5 no. So this anytime this week, no. So yan, abangan na lang natin. Pero mukhang gano'n na nga mukhang malapit na to sa pagbukas, guys, no. Ayan. So we are here already sa corner, no, sa may junction nitong Rojas Avenue and Quezon Boulevard. Ito, yung mga nakikita nyong sasakyan dyan, guys, sa Quezon Boulevard na to. And yun yung extension na nitong Rojas Avenue, guys, no, going towards to the Davao City Coastal Road na yan, which is ngayon ongoing. Medyo matagal yung dyan, guys, kasi nilalagyan niya ng culvert, no, sa ilalim, kasi yung exit nitong tubig na ito, no. Ayan.
Ito rin pala guys, no. Actually, baka ang gagawin na lang dito is yung katulad doon na ginagawa, lalagyan ng parang design yan, no. May lupa naman sa loob na. Ayun. So, that's it guys, no. Please like and share this video. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan guys, no, please do so, subscribe na kayo. And hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga developments and mga pangyayari around Metro Davao, no, dito. So, yun lang, no. So, this is Laking Davao updating you about this linear park or this development in Rojas Avenue, no. Itong greening beautification program ng local government ng Davao here in Rojas Avenue. Okay? So, thank you so much guys, no. Sa aking paalala, wag iingat kayo sa pang-araw-araw yung mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aabang yan sa atin hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay? So, thank you so much. God bless us all. Take care lahat guys, no. Take care kayo and adios.